Okay, good day guys. So nandito na tayo sa part 3 no, ang ating general overhaul no, ng QD32 okay, na nakakabit dito sa Nissan Urban. Okay, so nakita nyo sa part 1 paano namin tinanggal, dismantle yung engine. And sa part 2 paano namin binuo. And then ngayon makikita nyo naman i-finalize na namin, i-finish na namin kung ano yung mga kulang, and then papaanda rin na natin ngayon. Okay, so pakita ko sa inyo. Okay, so yun na guys, almost done na, nakakabit na namin lahat. So ito na lang kinakabit namin, yung radiator. Ayan. Saka yung mga hose. Ayan. So yun na lang kinukompleto namin, and then yung exhaust nya. Okay, after that pwede na naming paanda rin. Okay. Okay na guys, so kompleto na lahat, no? Nakabit na natin lahat. May tubig na, okay na yung langis. So lahat nakabit na natin, i-start na lang natin yung makina. Okay. Ayan guys, so umandar na yung makina natin. Ayan. Napakatining. Shoutout sa may-ari, no, kay Sir Eugene Briones. Ay, salamat sa tiwala. Okay. Ayan. So makikita niyo yung tubig. Stable siya, wala siyang bula, no? Wala pa yung ano, no? Wala yung thermostat. So pinabibili natin ng thermostat dyan para quality, no? Makikita nyo yung idling nya. Wala pa akong ginagalaw sa idling nya. Siya ay nag-a-adjust. Yan. Okay. So mangyayari ito guys, no, pag papaanda rin natin siya, no, na matagal, no? Isang oras, 2 oras, and then patay. Then kahit 4 na oras pwede yan. Steady running yung engine para medyo ma-warm up. Okay.
And then obserbahan natin kung may mga tulo ng langis, tulo nga ng tubig. Ayan. Saka yung temperature, siyempre number 1 yan. Titignan natin kung tumataas. Okay? As of now, sa tunog naman ng makina, okay naman. No? Maganda naman yung tunog. Okay, so update ko kayo mamaya, no? Obserbahan mo natin yung makina. And then guys, makikita nyo sa unang video namin, no, yung bago namin siya baklasin, makikita nyo talaga sumusuka siya ng oil dun sa dipstick, no? Lakas ng back pressure. Okay, okay, tignan nyo ha. Dito, malakas siya dati, no? Okay. Hey guys, so welcome to sa day 2, no? Day 2 na observation namin. Ayan, so tumatakbo na yung engine ng isang oras. So wala naman kami nakikita mga problema, no? Ayan. So wala kami nakikita problema sa engine, no? Walang tagas. Okay. Ano boy, quality ba? Okay, so abangan nyo na lang pagka pinatakbo na namin. Okay? Hey guys, so nandito kami sa day 3 ng observation, no? So nandito na kami ngayon sa bahay. So dinala na namin yung van dito. So meron na tayong kaninang umaga, meron na tayong 3 hours na standby running engine. And then ngayon meron na tayong mga 3 hours na rin, no? Maigit. Yan. So still running yung ating QD32, no? Yan. So binabantayan namin siya sa mga leak, no? At saka siyempre yung temperature number 1 yan. So as of now wala pa naman kami nakikitang problema mula nung amin binuo yung makina, no? Okay. So maririnig nyo yung andar, parang brand new. Parang brand new yung engine dahil brand new nga lahat ng laman sa loob ng makina. Pati mga valve seat, pinalitan namin. Ang natira lang dito is barbula. Yung barbula ang hindi namin pinalitan. So meron na kaming 3 hours more na standby. Pangalawang andar niya ngayong araw. So nagtataka kami sa temperature. Pero sabi ng may-ari, ever since daw ganito na yung temperature niya, makikita niya lang na mainit yung makina pag umabot sa C. Pero may babahala ako kasi hindi ako sanay sa temperature niya. Pero sabi ng may-ari, sanay siya sa temperature nito, ganito talaga. Okay, pakita ko sa inyo. Ayan guys, so yan ang temperature. Para sa akin naka-drop, parang hindi gumagana. Pero pagka nagaya kahapon, engine running namin kahapon, pinandar namin, medyo na doon sa ilalim ng C. Pero ngayon hindi umaabot, no? Pero sabi nung may-ari, normal niya. Normal. Okay. So ayan, yung engine natin, wala namang problema. Still running good. Okay. Tingnan nyo, parang di umaandar. So habang nag-ano tayo, nagbabalik tanaw tayo, no? Ito yung mga piston na pinagpalitan natin. Ayan. So ibang iba talaga ang piston ng may turbo. Ayan. Ibang iba. Kaya yung mga nagbabalak magpakabit ng turbo, huwag na kayo magsayang ng pera. Kahit anong makina pa yan na walang turbo, huwag mo lalagyan ng turbo unless magpalit ka ng laman loob sa loob.
ayan, still running yung ating QD32 under observation, and then possible bukas kukunin na ng may-ari, i-update namin yan. Okay, so stand by ulit bukas, another video karugtong na itong part 3 ng ating QD32 general overall. Okay guys, so tinetesting ko na yung van, no? Sinubukan ko na siyang patakbuhin. Ayan, so nandito tayo ngayon sa traffic, no? Makikita nyo, ngunit nakakabahala yung temperature nya kasi hindi ako sanay, pero sabi ng may-ari normal lang doon yung temp nito, no? Na hanggang nasa ilalim lang ng C. So usually dapat nasa letter C. So dito nababahala ako kasi nasa ilalim ng letter C. Ayan. So sabi ng may-ari normal, normal daw yan. So ganyan na rin ang temp niya talaga noon pa. So nanibago lang ako sa gauge niya. Okay guys, so yun na nga, no? Medyo putol yung video dahil kulang. Dahil ang plano ko sana dyan sa video na yan, hingin ko ng update yung may-ari kaso busy na, no? Ito almost isang taon na mahigit mula nung na general overall natin yan. Then nakita ko lang sa phone ko yung video na hindi ko pala na-upload. So nakita nyo naman kung gaano ka tining yung under ng makina, and then ayan, until now isang taon na mahigit, okay pa, no? Good running pa yung makina, sabi ng may-ari. Ngayon sa yung makina na yan, actually kabibili lang niya nung mga gawa ko yung makina. 2 months lang sa kanya ay nagka-problema na, no? Dahil yung TD287 niya, nakadalawang overall na rin sila, hindi tumino, kaya nagpalit siya ng makina, and then bumigay naman yung biniling makina. So pag kanyang part, mas sinasuggest ko talaga is general overall, and then depende na lang kung ano yung pagkakabuo, no? O sino yung gagawa. At sana nga, no, na pag nagpa-general overall ay isang gawaan lang, no? Wala nang yung walang problema, no? Walang major problem na kailangan buksan ulit yung makina. Okay? So nakita nyo na yung general overall ko ng QD32 ng Nissan na nakakabit sa Nissan Urban. Then nakita nyo naman quality.